si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nitong kamakailan lang ay nagbigay babala ang Department of Health o DOH sa publiko laban sa kumakalat na maling video gamit ang imahe at pangalan ni Secretary Teodoro Herbosa. Nilinaw ng DOH na sadyang binago o malisyosong inedit ang nasabing panayam sa opisyal at walang anuman sa mga nakasaad sa video ang totoo. Dagdag pa nito ay maaaring magsampa ng kasong kriminal kung magpapatuloy ang kaukulang mga post. Samantala ay patuloy namang hinihikayat ng DOH ang publiko na kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga mapagkakatiwalaang source at platform tulad ng opisyal na mga plataporma ng DOH na maaaring maabot sa pamamagitan ng mga social media account na nakatala sa inyong TV screens. Samantala, arestado ang mga dayuhang Vietnamese dahil sa pagkakasangkot ng mga ito sa abortion. Ang dahilan sa kabila ng pag-aaresto ng Bureau of Immigration o BI, alamin mula kay Jade Buhoy. Inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang 5 dayuhang Vietnamese dahil sa umano'y pagkakasangkot ng mga ito sa abortion. Ayon sa operatiba sa kahabaan ng Macapagal Boulevard sa Pasay City, isang Vietnamese na lalaki ang nagpakilala bilang Dr. Sang. Kalaunan siya'y nakilala sa kanyang pangalan na Trinh Dinh Sang at nagtatrabaho sa isang wellness clinic. Ang nasabing operasyon ay isinagawa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC kasama ang Philippine National Police o PNP na nagresulta sa pag-aresto kay Sang, bunsod ng abortion at iba pang serbisyong pangkalusugan. Kasama din sa iba pang arestado ay ang mga Chinese at Vietnamese na dayuhan na siyang katuwang nito sa pagpapatakbo ng iligal na negosyo. Pahayag naman ni BI Commissioner Norman Tansinco, ang kasong ito ay isang banta sa mga patakarang inilunsad ng Department of Health maging sa kaligtasan ng publiko. Sa kasalukuyan, si Sang at iba pang dayuhang kasama nito ay nasa BI facility ng Taguig para sa nalalabing pagdinig ukol sa deportasyong ipinataw laban sa kanila. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Ibinahagi ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT na umabot na sa mahigit 17 milyong pasahero ang napagserbisyuhan sa EDSA Busway Ridership Program. Ang datos na ito ay mula noong unang araw ng taong 2024 hanggang nitong katapusan ng Abril kung saan naitala rin ang 317 bus units. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. 2025 BSKE, posibleng ipagpaliban muna. LTO handang tumulong sa kampanyang anti-colorum ng LTFRB. PBBM, dismayado na hindi napabilang ang Pilipinas sa 2024 Asia University Rankings. Senador Francis Tolentino, isinusulong ang pag-iimbestiga sa umano'y paglabag ng China sa Anti-Wiretapping Act. BI, inaresto ang umano'y doktor na Vietnamese dahil sa abortion. Ilang scientists balak imbestigahan at pag-aralan ang di umanong pagtatapon ng China ng crash coral sa Escoda Shoal. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-51 anibersaryo ng pagkakatatag nito,
Pinagsama ng Department of Tourism o DOT kamakailan ang mga opisyal at kawani nito para sa kauna-unahang Interagency Palarong Pinoy 2024. Ang mga empleyado ng DOT Central Office at mga kakibat na ahensya nito ay inanyayahan na lumahok sa isang buong araw na kompetisyon na nagpapakita ng mga tradisyonal na laro na nakapaloob sa kulturang Pilipino. Ayon sa ahensya, ang nasabing kaganapan ay naglalayong pagyamani ng good sportsmanship at pagkakaisa sa loob ng DOT. Samantala, sa awarding ceremony para sa mga nagwagi sa Palarong Pinoy na pinangunahan ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco, ay nagpahayag ito ng pasasalamat sa lahat ng kasapi ng ahensya para sa pagmamahal at serbisyo nito sa turismo ng bansa. Mga magsasaka ng palay, maaari nang makakuha ng binhi base sa kanilang kailangan gamit ang seed discount voucher na handog ng Department of Agriculture. Para sa higit pang detalye, narito si Jade Buhoy. Inanunsyo ng Department of Agriculture o DA na maaari nang makakuha ng binhi ng palay ang mga magsasaka gamit ang seed discount voucher. Sa munisipalidad ng Hagonoy sa Davao del Sur, nang mahagi ng higit sa 9 milyong seed discount voucher ang ahensya sa mga magsasaka nito bilang bahagi ng layuning mapaigting pa ang produksyon para sa susunod na pagtatanim ng palay. Nilalayon ng gawaing ito na palakasin ang paggamit sa hybrid dry seeds ng mas mataas pa sa 40% at maabot ang target na 6 na 8 metrong tonelada bawat ektarya kada pagsapit ng El Nino hanggang sa taong 2028. Ang bawat magsasaka ay makakatanggap ng 5,000 pisong halaga ng discount voucher bawat isang ektarya, kung saan ito ay makukuha sa pinakamalapit na bilihan sa kanilang lokalidad. Ang lugar ng Hagonoy ay isa sa mga napiling lugar dahil ayon sa ahensya, isa ito sa pinakamalakas ang produksyon sa industriya ng bigas habang ang lugar ng taniman ay may mainam na irigasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong Miyerkules, nakipagpulong ang Metro Manila Councilors League kay Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Acting Chairman Attorney Romando Don Artes hinggil sa mga pulisiya at regulasyon ng ahensya sa batas trapiko. Kabilang sa mga tinalakay ay ang pag-deputize ng MMDA sa mga traffic enforcers sa Local Government Unit o LGU sa Metro Manila, proseso ng pagbibigay ng excavation permit sa paghuhukay at pagkukumpuni ng mga lansangan, implementasyon ng single ticketing system, at ang regulasyon sa mga tricycle, pedicab, e-bikes, e-trikes at iba pang kahalintulad ng mga sasakyan sa ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila na pansamantalang pinahinto ng Administrasyong Marcos. Samantala, ang naganap na pagpupulong ay isinagawa upang maayos na mapamahalaan at may patupad ng 17 LGU sa Metro Manila ang mga batas trapiko sa mga lansangan nito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. 2025 BSKE, posibleng ipagpaliban muna. LTO handang tumulong sa kampanyang anti-colorum ng LTFRB. PBBM dismayado na hindi napabilang ang Pilipinas sa 2024 Asia University Rankings. Senador Francis Tolentino isinusulong ang pag-iimbestiga sa umano'y paglabag ng China sa Anti-Wiretapping Act. BI inaresto ang umano'y doktor na Vietnamese dahil sa abortion. Ilang scientists balak imbestigahan at pag-aralan ang di umanong pagtatapon ng China ng crash coral sa Escoda Shoal. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Isinulong ng Department of Interior and Local Government o DILG ang benepisyong hatid ng Solo Parents Welfare Act.
Ayon sa ahensya, upang makuha ang mga ito ay kinakailangang magkaroon ng sertipikadong dokumento mula sa kapitan ng barangay o di kaya isang otorisadong individual para makapagrepresenta ng mga kinakailangan. Kung kinakailangan ng tulong o suhestyon para sa benepisyong matatanggap, tumungo lamang sa opisyal na website ng DILG para rito. Handang magpakalat ng mga tauhan ng Land Transportation Office o LTO upang umalalay sa kampanyang anti-colorum ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Yan ang balitang hatid ni Danisa Lopez. Sa kampanyang anti-colorum ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ay ipinakita ng Land Transportation Office o LTO ang suporta nito sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga tauhan nito para sa operasyon. Payag ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, ang pagpapakalat ng tauhan nito sa Metro Manila at urban areas ay upang masiguro na hindi makakalusot ang mga hindi lehitimong driver at operator na bumabiyahe. Ipinag-utos din ni Mendoza ang karagdagang presensya ng mga tauhan nito sa mga kalsada para subaybayan ang mga ruta na dinadaanan ng mga kolorum. Matatandaan na nagkaroon ng hinanaing ang mga transport group ukol sa kita na nakukuha sa kanila ng mga kolorum kung saan 30% ang nawawala sa mga lehitimong pampublikong sasakyan. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Posibleng may pagpaliban muna ang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa susunod na taon. Ito ay upang bigyang puwang ng Commission on Elections o COMELEC ang paghahanda para sa midterm elections sa Mayo. Samantala, tinitingnan din ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco na pagkakataon ito upang makapagbigay ng mas maraming oras na makapagparehistro ang mga botante. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. 2025 BSKE, posibleng ipagpaliban muna. LTO handang tumulong sa kampanyang anti-colorum ng LTFRB. PBBM, dismayado na hindi napabilang ang Pilipinas sa 2024 Asia University Rankings. Senador Francis Tolentino, isinusulong ang pag-iimbestiga sa umano'y paglabag ng China sa Anti-Wiretapping Act. BI, inaresto ang umano'y doktor na Vietnamese dahil sa abortion. Ilang scientists balak imbestigahan at pag-aralan ang di umanong pagtatapon ng China ng crash coral sa Escoda Shoal. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.